May nangyayari wanong paglilipat ng mga boto sa patuloy na isinasagawang quick count ng Commission on Elections o COMELEC at ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Ito ang sinabi ni Congressman Jonathan de la Cruz na kabilang sa kampo ni Vice Presidential Bet at Senador Bongbong Marcos. Anya katakataka kung bakit malayo ang agwat ng boto ni Representative Leni Robredo kay Marcos. Si Eden Suarez Santos sa detalye. Ibinunyag ng kampo ni Vice Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos ang nangyayaring migration of votes o ang paglilipat ng mga boto sa patuloy na isinasagawang quick count ng Commission on Elections at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ayon kay Abacada Party List Representative Jonathan de la Cruz, questionable kung saan nanggagaling ang mga boto para kay Administration Party Vice Presidential Candidate Leni Robredo, lalo't si Marcos ang paboritong Vice Presidential Candidate ng halos lahat ng presidentiables. Katakataka rin anya kung bakit ang layo ng diferensya ng mga boto ni Robredo sa kanyang katandem na si Presidential Candidate Mar Rojas, maging ang agbuat ng mga boto ng mga kandidato ng galing at puso na sina Senators Grace Poe at Chis Escudero ay masyadong malayo. Patunay umano ito na may nangyayaring migration of votes at isa si Robredo sa posibleng nakikinabang dito. Pero tingnan nyo ang diferensya, pati ng boto ni Mara at saka ni Leni at saka ito. Hindi ba sanggan dikit at talaga naman magkakabit si Senator Poe at saka si Senator Escudero? Bakit ang laki ng lamang? Yung Senator po, 8,900,000. Yung Chis, 4 million eh. Pwede bang ganon? Mayroong nangyayari. May nang-migrate. At napatunayan na mayroon talagang migration of votes. Maging sa canvassing of votes sa Senado ay napatunayang may nagaganap umanong migration ng mga boto. Kabilang sa mga biktima sina Senatorial Candidate Mig Zubiri at Francis Tolentino na nawala ng tig 200,000 boto at ang mga ito ay napunta raw kay Senatorial Candidate Leila de Lima na nananatiling pasok sa number 12 position. Na nagkaroon ng migration in 3 provinces. Nagkaroon ng migration from Mig Zubiri to Leila de Lima. And in the case of another candidate, Francis Tolentino, nagkaroon din ng migration to Leila de Lima rin. Pinagpapaliwanag din ito si Senate President Franklin Drilon ukol sa mga ulat na ipinalipat nito sa kanyang kwarto ang mga certificate of canvass na dapat ay nakalagay sa session hall. Bakit naman nagugustuhan niya ngayon na pumunta at magtabi ng mga certificates of canvass na yung nandoon sa ballot box sa kanyang kwarto? Ano ba yan? Patutulugin niya doon? Ano bang gagawin niya? Anong sabi niya? Binigyan din ni De La Cruz na ang pagpapatigil nila sa quick count at mungkahi na bumalik sa manual counting ng mga election returns na pumapasok sa transparency server ng PPCRV ay upang maiwasang magkaroon nito ng epekto sa aktual na canvassing of votes para sa presidential at vice presidential candidates na isasagawa ng Kongreso. Why? Kasi ang ayaw natin mangyari, yung sinasabi natin na quick count, magkakaroon ng conflict doon sa actual na magiging canvas. Hindi pa nag-uumpisa ang canvas. Akala mo yung mga ibang mga kandidato ay nanalo na. Ay hindi pa eh. Maski na si Mayor Duterte, hindi siya nag-ano eh. Kasi alam niya na ang canvas hindi pa nangyayari. Alam lang niya na nananalo siya, leading siya. Pero kailangan tignan natin na mabuti yung laman mismo nitong mga results nito. Number 1 yon. Aminado naman ito na posibleng maantala ang proklamasyon ng mga uupong bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa dahil sa kanilang kahilingan na manual counting. Gayunman, makabubutian niya ito upang mawala ang pagdududa sa magiging resulta ng halalan sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Suarez Santos, I am one with 25.